Masarap na puto ba ang hanap mo? What's up mga madi? Ngayon nga, igagawa tayo ng puto na gawa sa balanghoy o kamuting kahoy. Ngayon natin malalaman kung gaano karaming effort ang magagamit natin sa paggawa nito. Dahil talaga nga namang ang daming prosesong pagdadaanan natin bago tayo makakain ng puto. Kaya tara at samahan niyo ako. Aside sa pagkuha ng kamuting kahoy pagbili sa market ng ating pangunahing sangkap, ay ito nga at binabalatan ko na ito at kinuha ng mga bulok na laman. Kasi madali itong masira kapag nabunot na sa lupa, kaya dapat talaga na ilutuin agad. Pwera na lang kung hindi ito nasugatan sa pagkuha. Pagkatapos nga natin itong balatan ay kailangan natin itong hugasan ng mabuti dahil naputikan niyon sa pagbabalat. Hindi ko lang nabidyuhan. Aw, pasensya. Pagkatapos nga ay kailangan natin itong inusnos. Inusnos? Basta kagaya ng ginawa ko. Upang mapino o madurog ito, pwede rin nguyain mo na lang para madurog. Ayaw, di ma. Dito nga, isinalin ko na sa panapton upang i-ready sa pagtiga. Kailangan kasi mawala ang katas nito. Gumamit nga pala tayo ng upuan sa pagtiga at sasakyan natin ito para magbigay ng weight upang madaling mapiga ang balanghoy. Pagkatapos ay babalik rin natin ito upang siguraduhin mapiga lahat. Ito nga at sinamahan pa ako ng aking pamangkin. Oh, nag-hi pa. Pagkatapos nga ng lahat, ito nga dinurog namin ulit para maging ganito ang consistency niya para maluto ng ito ng maayos. Sige, para ay para magmasakay. Ayaw, di ma. Ito nga at niluto ko na sa rice cooker na maliit. Bago nga pala ang lahat, kailangan pala natin pakuluin ng tubig bago natin lagyan ng gagawin nating puto with sugar. Tada! Luto na nga ang ating puto. Ganito nga pala siya kalaki. Ayan nga, 3 piraso pala ang ating nagawa. Ito nga at atin na itong titikman kung anong lasa nito, kung masarap ba o hindi. Test, test. Awa! Masarap. Yun lang. Bye-bye. Magmukbang kag puto, eh.